Hello, what's up mga sangkay? So, nakita po natin itong balitang to mga sangkay. Ayan po. Ayan po dito, ang Philippine Navy warship idineploy daw po sa Skoda Shoal dahil po sa sinasabing reclamation ng China. Kaya medyo na ano dito mga sangkay ang tropang militar. Pinadala po kaagad doon ang pandigma ng Pilipinas para bantayan itong nasa sakop po ng ating bansa, itong ating bakuran, mga sangkay. Ibang klase po talaga itong China. No? Well, tingnan po natin itong sitwasyon na to. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.21 million subscribers po tayo. So, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito na nga mga sangkay. Ayon po dito sa report, ang Philippine Navy daw po ay nag-deploy ng mga warship or ng warship sa Skoda Shoal dahil daw po sa inireport na attempt ng China na mag-conduct daw po ng reclamation activity sa area. Tingnan nyo na, yung China na yan. Kaya dapat mga sangkay, advice to Armed Forces of the Philippines, bantayan na po natin lahat ng bakura natin. Total, mahina naman na yung yung kalaban po natin dito Yung mga, alam nyo na yon, yung mga New Pink Army. It's time na mag-deploy ng mga kasundaluhan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kagaya po nitong ating karagatan. So ngayon, mga sangkay, ayon po dito, Philippine Navy increases patrol in Skoda Shoal. Panoorin po natin para mas maintindihan po natin ano nga ba itong nangyayari mga sangkay. Manggriyan sa West Philippine Sea pero ngayon naman sa Sabina Shoal o mas kilala sa Pilipinas na Skoda Shoal. Nitong nakaraang mga araw, inanunsyo ng Philippine Coast Guard ang deployment ng karagdagang Coast Guard vessels sa Sabina Shoal para bantayan ang umano'y reclamation o panibagong island building ng China sa lugar. Ayan na naman tayo mga sangkay. Sana hindi na po tayo malusutan. Well, maganda po itong ginawa ng gobyerno. Nung nalaman kaagad nila, mga sangkay, na mayroon pong ginagawa ang China na parang plano na o inumpisahan na po yung maghukay para po magpagawa ng mga artificial island, nag-deploy po kaagad na maraming mga kasundaluhan. Yung iba kasi, wala. Inuna pa po yung pagiging tropa ng China o di kaya yung iba naman mga sangkay, inuna po yung pamumuna sa China bago po magpadala ng mga kasundaluhan na magbabantay sa ating kapuluan. Ayon kay Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela, 3 linggong nagbantay sa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa. Tibay no? Tibay din talaga itong China. At ito raw ang kanyang natuklasan. Buti, binantayan kaagad, no? Kasi kung hindi, malulusutan tayo nitong mga singkit na to. Meron daw mga nagtatambak ng dinurog na coral fragments sa Sabina Shoal. Ang suspetsya ng Coast Guard, simula ito ng panibagong artificial island building ng China. Nako po, huling-huli ang China sa lugar. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, mula 2013 hanggang 2016, ito, Asia Maritime Transparency Initiative. 7 artificial islands na ang tinuloy ng China sa pamamagitan ng mga reclamation, karamihan sa kanila sa West Philippine Sea. Diba? Ang galing. Galing din talaga ng China, no? Galing manggulang. Higit 1,000 hektare ng bagong lupain ang tinuloy ng China sa pinagtatalunang teritoryo. Pero, para po sa inyong kaalaman, ang may pinakamarami po dyan mga sangkay ay ang Vietnam. Kaya nga lang, ang China kasi masyado pong aggressive. No? At wala po tayong dyan mga sangkay, wala po tayong komunikasyon sa China Kami sa mga ito, tinayuan ang mga military installations, air bases at mga missile sites. Yan na. Paano ito ginajustify ng China? Ang mga installations daw ay para sa pagpapabuti ng working and living conditions sa mga tauhan nilang naka-estasyon doon. Ang mga papalusot yan, mga sangkay. artificial islands naman daw kasi ay nagbibigay ng shelter, tumutulong sa navigation at weather forecasting. Sige. At naghahatid ng tulong sa mga Ito ay galing po yan sa message ng China. Statement po nila yan. isda. Bakit naman pag-iinteresan ng China ang Sabina Shoal? Ayan na. Bakit pag-iinteresan itong lugar na to mga sangkay na napakalayo na po sa China? Ang Sabina Shoal po ay 124 nautical miles
mula po sa Palawan. Ano, lapit lang po sa Palawan. Pasok na sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ito po yung Palawan at ito po ang Sabina Shoal. Kung titingnan mo sa mapa, strategic ang lokasyon ng Sabina Shoal. So ito po yung Palawan at ito sa gitna, ang Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad yung BRP Sierra Madre. At sa pagitan po ng Palawan at ng Ayungin Shoal ay ang Sabina Shoal. So sobrang lapit lang po talaga. 28 nautical miles lamang po ang layo nitong dalawang ito. Naku po, Pero ito itong po, China talaga. ang lahat po ng mga resupply missions galing sa Palawan para sa BRP Sierra Madre na nandito po ay kailangan pong dumaan sa tapat ng Sabina Shoal. Katunayan, ginagawa po itong rendezvous point ng mga barko ng Pilipinas papuntang BRP Sierra Madre. At dito naman po sa kanluran ng Ayungin ay isa pang artificial island na ginawa ng China, ang Mischief Reef. Grabe, no? Itong Ayungin at saka Mischief. Ito po yung natayuan na po talaga ng reclamation. Itong Sabina, mga sangka, ito po yung binabantayan ngayon. Kasi, nakitaan po nila ng ibang galaw ang China dito. Ang distansya po nito sa Ayungin Shoal ay 16 nautical miles lamang. Kung sakali lang na gumawa nga ng panibagong artificial island ng China sa Sabina Shoal, ano po ang implikasyon nito? Una, mas madali po nitong mai-intercept yung mga resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. At mas mahihirapan po tayong i-maintain ang BRP Sierra Madre na unti-unti na pong nadudurog. Pangalawa, kung sakali ang BRP Sierra Madre na nag-iisa nating outpost doon sa lugar ay masa-sandwich sa pagitan po ng dalawang artificial islands ng China, ang Mischief at ang Sabina Shoal. At pangatlo, ang Sabina Shoal ay nasa bukana lamang po ng Reed or Recto Bank na matagal nang gustong i-explore ng Pilipinas para sa kanyang mga natural gas deposits. Kaso ayaw po ng China dyan, mga sanggay. Di ba nga tinatakot po tayo? Pero inaasinta rin po ng China. Sa ngayon, hindi po malinaw kung ano ang legal status ng Sabina Shoal maliban sa pasok ito sa ating EEZ. Hindi kasi nababanggit. Hindi kasi bantayan na lang. Yun kasi ang problema sa ating mga Pinoy. Dami po nating dada pero wala naman palang bantay itong mga natin, teritoryo. So ngayon pa lang, no? Panahon ni former President Marcos, punong-puno daw po yan dyan ng mga nagbabantay sa ating karagatan kaya wala pong nakakapasok. Sa ruling ng Arbitral Tribunal noong 2016, kung ito ba ay high tide elevation na otomatiko magkakaroon po ng sariling 12 nautical miles na territorial sea. Pero kung sakaling tambakan ito ng China at going artificial island, otomatiko ba na ito ay magkakaroon ng territorial sea? Hindi rin kung susundin mo yung arbitral ruling. Ang mga artificial islands gaya ng 7 ginawa ng China ay hindi maaaring mabigyan ng sariling territorial sea, lalo't sila po ay mga gawa-gawa lamang at hindi po gawa ng kalikasan. So ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? No? Talagang ginigit-gitan na po tayo ng China. Masyado na pong maliit yung tingin nila sa ating mga Pilipino. Wala na po ang inyong opinion dyan, mga sangkay. Nagpadala na nga po ng warship ang Pilipinas para bantayan ang ating teritoryo. I-comment nyo po sa iba. Meron po ako isang YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.